Kung mahal mo ko, anakan mo ko, Julio, nang sa ganun wala nang makakahadlang pa sa relasyon natin. Parang hindi siyang aswang kanina. Gusto kitang kainin. Gusto mo bang iparanas ko sa'yo? May kasabihan na love is blind. Yung nakahanda kang talikuran ng lahat at magbulag-bulagan kahit na halata namang may red flags. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Napaka-chismosa talaga ng mga kapitbahay natin dito. Isipin mo kuya, ginawa pa kaming pulutan ng chismis ni Liana. Akala mo mga perpekto. Ako lang ba yung maagang nakabuntis ng babae sa lugar natin? Nagalit patuloy sa akin si Tia Tasha. Bakit nyo pa kasi nagawa ang bagay na yan, Franco? Alam mo naman na nag-aaral pa kayo, di ba? Talagang gagawin kayong pulutan ng mga chismosa dito sa atin. Ano pa bang magagawa ko kuya? Nandyan eh. Di ko rin naman ginusto yun eh. Sadyang natukso lang po talaga kami. Hindi ko rin naman po alam na magbubunga agad. Ay, mga kabataan kasi ngayon masyadong mapupusok. Pero ano pa nga bang magagawa natin kung nandyan na yan? Kuya, gusto ko po muna lumayo dito. Hindi ko na po kaya yung pananumbat ni Tia Tasha sa atin. Tsaka lagi ko na lang naririnig yung mga chismis nila tungkol sa amin. Nadidepress na po ako. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan. Kinabukasan na pagpasyahan ni Julio na magpunta sa Samar. Maayos siyang nagpaalam sa tiyahin nila at sumang-ayon naman ito. Nagpabook na agad siya ng ticket nila sa eroplano para umuwi ng probinsya. Hating gabi na nang makasakay sila ng bus at napansin ni Julio ang matandang babaeng may mahabang buhok na hindi maalis ang tingin kay Liana, ang nobya ng kapatid niyang si Franco. Mahal, tingnan mo yung matanda. Masama ang tingin sa akin Nakakatakot. Nakakatakot naman ang itsura ng matandang yan. Oh, huwag niyong tingnan sa mata. Baka mausog kayo. Opo kuya, huwag kang matakot mahal. Hindi ka naman niya masasaktan. Nandito lang ako sa tabi mo. Mahal, sumasakit ang tiyan ko. Ano? Teka, hahanapin ko lang yung asyete dito sa bag. O takpan mo ng itim na tela ang tiyan niya, Franco. Diyos ko kuya, aswang yata yung matanda na yan. Uy, masama ang manghusga, Franco. Huwag kang mag-isip ng ganyan lalo na sa matatanda. Tignan mo kuya, parang kakainin si Liana ng buhay. May mahabang buhok pa. Di ba, ganun yung mga aswang. Kadalasan sa kanila mga matatanda. Masama ang magbintang, Franco. Umiwas na lang kayo ng tingin sa kanya. Pasensya na po kuya. Tumigil na bang pananakit ng tiyan ni Liana? Opo, effective po ang itim na tela. Mabuti naman. Huwag kayong mag-alala, malapit na tayo. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa terminal ng bus at sumakay ng tricycle hanggang sa huminto sila sa bungad ng baryo at nagsimulang maglakad. Nagulat naman sila pareho nang makita nilang nakasunod ang matandang babae. Kuya, nakasunod sa atin ang matanda. Oo nga po, bilisan na po natin. Huwag kayong mag-isip ng masama. Baka taga rito rin siya, kaya parehas tayo ng dadaanan. Iba po talaga yung kutob ko kuya eh. Huwag kayong magpahalata na takot kayo. Tuloy lang kayo sa paglakad. Paano kung aswang ang mangkukulam yun? Tulad ng sinabi ko, masama ang magbintang, Franco. Nawala na siya. O sabi ko sa inyo eh. Taga rito lang din yun. Baka nag-iba ng daan o nakarating na sa bahay niya. Malapit na tayo. Kaunting lakad na lang. Pero kuya, papayag kaya si Chong na dumito muna tayo sa kanya pansamantala hanggang sa mga anak si Liana. Pakikiusapan ko siya. Mabait naman yun, kaya panigurado papayag yun. Alam kong di tayo matitiis nun. Kuya, sorry po kung pati kayo nadamay pa sa problema ko. Magkapatid tayo. Kuya mo ko. Kaya dapat lang na tulungan kita. Ano bang magagawa natin kung masyado kang gwapo para mabuntis agad si Liana? Lalaki na naman ulo ko dyan kuya. Pero salamat po talaga ng marami
Di ko alam yung gagawin ko kapag wala ka. Walang anuman. Basta, pagbalik natin ng Maynila, mangako ka na babalik ka sa pag-aaral, ha? Gusto kong makatapos ka ng kolehiyo para mabigyan mo ng magandang buhay ang pamilya mo. Pangako po kuya. Gusto ko rin naman pong mabigyan ng magandang buhay ang pamilya na bubuuin namin. At syempre, makatulong na rin po sa'yo. Nako, wag mo na akong isipin. Kapag may pamilya ka na, prioridad mo na dapat sila. Oo kuya. Pero ikaw po ba? Kailan niyo po ba balak mag-asawa? Wala pa sa isip ko yan eh. Alam mo naman na wala akong nagugustuhan sa Maynila. Baka naman nandito talaga yung forever mo kuya. Napangiti at napailing naman si Julio sa sinabi ng kapatid niya. Maya-maya ay nagulat siya nang mabangga niya ang babaeng tumatakbo at natumba ito sa kalsada. Uy, aray. Uy miss, sorry talaga. Di ko sinasadya. Hindi, okay lang. Kasalanan ko rin naman. Bakit ka ba tumatakbo? May aso kasing umahabol sa akin eh. Aso? Ha? Saan? Wala na. Teka, bago pa kayo dito ano? Kakarating lang namin galing Maynila. Ako nga pala si Julio. At siya naman ang kapatid ko, si Franco. At ang nobya niya, si Liana. Sakto sa buwan. Ha? Ano yun? Wala. Ako nga pala si Loisa. Kinagagal ako makilala kayo. Kami rin. Oo siya. Mauna na kami. Pasensya na talaga, Loisa. Okay lang. Pasensya na rin. Sige, ingat kayo. Napansin pa ni Julio ang matamis na ngiti ni Loisa sa kanila bago umalis. Napailing na lang siya pagkatapos ay muling inayang magpatuloy sa paglalakad ang mga kasama. Kuya, siya na yata yung forever mo ha. Ang ganda niya, bagay kayo. Oo nga, maganda siya. Kaso, ang weird lang na tumatakbo siya kanina. Sabi niya, hinahabol siya ng aso pero kita mo naman na walang aso sa paligid natin. Baka kasi nagpapapansin lang sa'yo yun kuya. Feeling ko bet ka nun. Ikaw talaga, Julio. Ang dami mong alam. Kakanan na lang tayo dito. Tapos, matatanaw na natin ang bahay ni Cho. Ayun kuya, natatanaw ko na nga. Di ba, yun na yun? Oo, yan na nga. Ako nakakatok ha. Tao po. Chong, nandyan po kayo? Julio, anong ginagawa niyo rito? Bigla naman yata ang pagdating niyo. Kaaga-aga pa, wala man lang kayong pasabi. Chong. Pasensya na kung biglaan ang pagdating namin ha. Dito po kasi sa probinsya ang naisip namin puntahan at matutuluyan para makaiwas sa problema sa Maynila. Bakit? Ano nangyari? Pinalayas ba kayo ng tiya at Tasha niyo? Nagkasagutan po sila ni Franco. Paano po kasi itong kapatid ko, nabuntis niya po itong si Liana. Kumakalat na po sa mga kapitbahay naming mga chismosa ang nangyari kaya nagalit si Tia. Pumasok muna kayo at sa loob na natin yung pag-usapan. Ipagtitimpla ko muna kayo ng kape. Salamat po Chong. Mano po pala? Mano po, Chong? Kaawaan kayo ng Diyos. Halina, pasok kayo. Pumasok na sila sa loob ng bahay at dumiretso sa kusina matapos ilapag ang mga gamit sa sala. May nakahandang pritong tuyo, itlog at adobong kangkong sa mesa na pinagsaluhan nila habang nagkukwentuhan. Chong, okay lang po ba sa'yo na nandito po kami? Oo naman. Ilang buwan na ba yung dinadala niya? 3 buwan na po Chong. Siya, sige dumito na muna kayo. Wala naman ako magagawa kundi ang tumulong. Hindi ko kayo pwedeng talikuran dahil biniling kayo ng nanay niyo sa akin bago siya nawala. Salamat po talaga, Chong. The best ka po talaga. Walang anuman yon. Pero alam na ba ng magulang ni Liana na isinama niyo siya rito? Hindi pa po pero kakausapin ko naman po sila pagkatapos mga anak ni Liana. Sa ngayon po kasi mainit pa yung dugo sa akin ng pamilya niya Kung nakinig ka lang talaga sa akin hindi ka malalagay sa sitwasyon na to. Tama na yan, Iyo. Lalayuan tayo ng grasya pag magtatalo pa kayo sa harap ng kainan. Pasensya na po, Chong. Nag-aalala lang ako kay Franco. Malaki ang pangarap ko sa kanya. Sorry po kuya, nadamay ko pa kayo sa problema ko. Okay lang, ano ka ba? Kuya maiba tayo. Iba talaga yung kutob ko dun sa matandang babae. Matandang babae? Opo, Chong.
May nakita po kaming matandang babae sa bus at sumunod po siya sa amin pero siguro po taga rito lang din yun. Pero kung walang kakaiba dun sa matanda, bakit biglang sumakit yung tiyan ni Liana? Nagkataon lang siguro yun. Tsaka nawala na din naman siya. Mag-iingat kayo sa mga taong nakakasalamuha nyo. Maraming mapagbalat kayo sa paligid. Inaalala ko lang po talaga kanina si Liana. Siguro masama na magbintang, pero hindi naman po masama siguro na mag-ingat, di ba? Tama si Franco. Siya nga pala. Ikaw ba, Julio? Nasaan ang asawa mo? Bakit di mo sinama dito? Wala pa pong asawa si Kuya Chong, pero nakita na po niya kanina yung mapapangasawa niya. Ikaw talaga, Franco. Ang dami mong alam. Totoo naman, Kuya. May nakabangga po kasi siyang babae kanina, Chong. Sobrang ganda talaga. Talaga ba? Maganda, Franco? Ang ibig ko sabihin, mahal, bagay na bagay kay Kuya yung babaeng yun. Magandang dalaga. Bihira lang ako makakita niyan dito sa baryo. Saan banda ba? Bago po makapasok sa eskinita na papunta dito, Chong. Bago lang din siguro siya dito galing ring Maynila. Ang nakikita ko lang kasi dito ay may mga edad na at mga babaeng may asawa. Bihira lang dito ang buntis at dalaga. Kung ganun, parehas lang pala kami. Hindi kilalanin mo na, Kuya. Kung magkikita pa kami ulit, bakit naman hindi? Yun. Feeling ko din naman bet ka nun eh. Kailangan mo na mag-first move para naman magkanobya ka na, Kuya. Naunahan pa kita eh. Sana nga magkita pa kami ulit. Basta kilalanin mo muna mabuti, iyo. Oo naman po, Chong. Maya-maya pa ay hinatid na sila ng kanilang tsuhin sa magiging kwarto nila. May 3 kwarto ang bahay ng matandang lalaki. Ang 2 ay bakante kaya pinagamit niya sa magkapatid. Pagpasok ni Julio sa silid ay bumungad sa kanya ang maliit na papag na kasya lang sa 2 tao at may nakarolyo ng banig sa ulunan. Pagpasensyahan nyo na kung walang malambot na kama, ha? Banig lang at papaga meron ako dito. Nako, okay lang po, Chong. Sanay naman po kami sa ganyan nung bata pa kami. Pero paano si Liana, Franco? Okay lang ba sa kanya yan? Naku, okay lang po, Kuya. Ako na po ang bahala, Kuya. Lalagyan ko na lang po ng kumot ang parte niya para kahit papano lumambot yung higaan niya. O siya, kayo nang bahala dyan, ha? Magpahinga muna kayo kasi alam kong pagod kayo sa mahabang biyahe. Magpapakain muna ako ng mga alaga kong hayop. At Chong, pwede po ba akong sumama? Sumama? Dyan lang naman ako sa likuran ng bahay. Oo nga po. Sasama po ako sa inyo. O siya, sige, halika na. Franco, Liana, magpahinga muna kayo dito Sige, Kuya. Agad na lumabas si Julio kasama ang kanyang tsuhin at nagtungo sa likuran ng bahay kung saan nakalagay ang kulungan ng mga manok at baboy. Iginala ni Julio ang paningin sa paligid dahil likas sa kanya ang maging mausisa. Chong, bakit maraming bawang na nakalagay dito? Proteksyon yan. Proteksyon po? Saan? Sa mga magnanakaw? Hindi. Proteksyon yan sa mga aswang. Aswang? Totoo po ba yun? Oo, Julio. Yung matanda kanina na sinasabi niyong sumusunod sa inyo, hindi malabong aswang yon. Hindi ko lang agad sinabi kanina kasi ayoko matakot kayo habang nandito kayo. Pero totoo, may aswang talaga rito sa baryo. Lalo na ngayon na may buntis tayong kasama. Kailangan ko maglagay ng mga pangontra sa buong bahay. Posible po bang umatake ang aswang dito, Chong? Oo, Julio. Ito, nakikita mo tong ginawa ko sintron? Buntot ng pagi ito. Pwede itong gamitin para makapanakit ng aswang o patayin sila. Lahat ng aswang ay takot dito. Palagi kong dala to para lagi akong handa. Ang gara! Ano pong meron sa buntot ng pagi? Bakit po ito kinatatakutan ng aswang? Mukha kasing hindi naman ito nakakamatay. May laso niya na mabilis kumalat sa katawan nila. Pwedeng mangisay agad ang aswang kapag natamaan ito. Mamaya bibigyan kita ng isa. Ilagay mo sa loob ng kwarto mo. Sige po, Chong. Pero sa tingin niyo po ba ay nasundan po talaga kami ng aswang kanina? Malakas ang pangamoy ng aswang kaya posible yun, Julio. Pero huwag ka mag-alala. Bago maggabi, aayusin ko na ang sira ng isang bintana. At kung maaari, huwag mo muna sasabihin kina Franco at Liana dahil baka matakot sila at di makatulog mamaya. Napatigil naman sila sa pag-uusap nang bigla nilang narinig ang boses ng isang babae sa labas. Agad namang nagpaalam si Julio upang tingnan kung sino ito at halos manlaki ang mga mata niya nang makita si Loisa.
Ikaw? Hi, naalala mo ko? Yung babae kaninang nakabangga mo? Nandito ko para ibigay itong mga saging at mangga. Napitas ko kanina lang. Saging at mangga? Para sa akin? Oo, pagbati ko. Kasi bagong dating kayo. Welcome gift? Nakakatuwa naman. Salamat ah. Wala yun. Akala ko galing ka din ng Maynila. Ang sabi kasi ni Chong ay wala daw siyang nakikitang magandang dalaga dito sa baryo. Hindi, siguro hindi niya lang ako napansin tsaka hindi naman ako maganda eh. Sobrang ganda mo kaya pero salamat talaga dito ah. Bakit mo pala alam ang bahay na pinagtuluyan namin? Sa totoo lang, sinundan ko kayo at nakita ko kayong pumasok dito. Gusto ko kasing makipagkaibigan sa'yo at saka mas makilala ka pa. Ganun ba? Halika, pasok ka. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Sige na, huwag ka mahiya. Ipapakilala kita sa tsuhin ko. Sa susunod na lang, Julio. Magkita na lang tayo sa bukid mamaya. Hintayin kita doon ha. Bukid? Sige. Saan sa bukid ba? Malapit sa tulay. May malaking puno doon. Hintayin kita ha. Alam kong bago ka pa dito pero diretso ka lang sa iskinita na yon, makikita mo naman kaagad ang tulay. Sige, hintayin mo ako mamaya. Nang makaalis na si Loisa ay bumalik naman si Julio sa bahay. Nasa loob na rin ng bahay ang kanyang tsuhin kaya napatingin ito sa dala niya. Oh, Julio, sino yun? Si Loisa po yun. Binigay niya po ito sa akin. Mga mangga at saging po. Nakakatuwa po, di ba? Susin yung babae kanina. Ginagawa niya dito, kuya ha? Bakit alam niya na nandito tayo sa bahay ni Chong? Oh, Franco, ba't ka nandito? Akala ko ba tulog ka? Bakit mo iniwan si Liana dun sa kwarto? Hindi kasi ako makatulog tsaka nasa loob naman ng kwarto si Liana kaya okay lang siya dun. Bakit po? May problema po ba? Wala naman. Pero hanggat maaari, huwag mong iwan ang asawa mo. Hindi pwedeng iwanan ng buntis ng mag-isa. Pero dahil nasa loob naman tayo ng bahay, ayos lang yon. Kuya, bakit ka pala binigyan ni Luisa ng prutas? Welcome gift daw eh. Teka, paano nga pala niya nalaman yung bahay natin? Sinundan daw niya tayo kanina eh. Sinundan? Weird naman nun. Parang yung matanda lang kanina. Pero syempre mas nakakatakot yung matanda. Si Ate Eloisa hindi naman. Maganda kasi. Puro kakalokohan. Kung maganda rin ba yung matanda, hindi na siya nakakatakot? Hindi ko masabi kuya eh. Sa tingin mo ba magugustuhan ako nun? Sa tingin ko, gusto ko rin siya. At gusto ko pa siyang makilala. Grab mo na. 1 taon na lang lagpas ka na sa kalendaryo. Kaya susuportahan kita dyan kuya. Kilalanin mo muna yung mabuti, Julio. Sana pinapasok mo muna dito para makilala naman namin. Umalis na po agad eh. Nahihiya po yata sa inyo. Pero sabi niya magkikita daw po kami mamaya sa bukid. Gusto po yatang makipagkilala pa. Ganun ba? Ayos yan. Pero mag-iingat ka, Julio, ha? Siyempre naman po, tsaka mukhang mabait naman po si Loisa. Mainhin din po siya. Lumalove life na talaga kuya ko ah. Baka nandito talaga ang babaeng para sa kuya mo. Hayaan mo na para maging masaya naman siya sa buhay niya. Ewan ko ba, pero unang kita ko pa lang sa kanya. Nai-imagine ko ng sarili na kasama siya tumanda. Ba, niyan. Love at first sight? Sus, kanina nga lang nawiwirdohan ka. Sige, alis muna po ako, Chong. Magpahinga ka muna, Franco. Magpapahangin lang ako sa labas. Tsaka maglilibot na rin. Kaaga naman yata. Akala ko ba mamaya pa? Syempre, Chong, hintayin ko na lang po siya dun sa may tulay na sinabi niya. Mamaya ka pa uuwi. Hindi ka magtatanghalian dito? Busog pa naman po ako at mas mabubusog po ako kapag nakita ko na ulit si Loisa. Siya, sige, mag-iingat ka ha. Sana sa susunod madala mo na siya dito para naman makilatis ko at makilala. Opo, Chong. Pero sa ngayon, ipapakilala ko po muna ang sarili ko at kikilalanin ko po muna siya. Sige, iho. Magpapahinga muna ako saglit bago ako magluto ng tanghalian. Pwede po kayong magpatulong kay Franco. Kayo po muna bahala sa kanila, Chong. Sige na, umalis ka na.
Agad na umalis si Julio at naglakad patungo sa bukid. Pero bago siya makarating sa maliit na eskinita papasok sa taniman, bumili muna siya ng tinapay at 2 bote ng tubig sa may tindahan. Maya-maya nakarating na siya sa gitna ng taniman. Nasurpresa naman siya nang makita niya si Loisang nakahiga sa ilalim ng puno. Nakapikit ito kaya dahan-dahan siyang lumapit at umupo sa tabi nito. Bigla namang dumilad si Loisa at napalunok siya sa kaba. Hi Loisa. Uy, sorry, nagulat ba kita? Akala ko ba alauna ka pa pupunta? Pasensya na, nagising yata kita. Masyado ata akong maaga. Ayos lang. Gusto ko rin naman. Ibig sabihin, interesado ka talaga sa akin. May dala pala akong tinapay tsaka tubig na rin. Pasensya na kung yan lang ang nadala ko. Anong pasensya? Kung ako nga, saging at mangga lang naman ang binigay ko sa'yo. Hindi ka na sana nag-abala pa. Pero salamat Kaso, hindi ako kumakain ng ganyan eh. Hindi ka kumakain ng tinapay? Masarap naman to. Hindi ganyan ang kinakain namin. Ha? Ibig ko sabihin, hindi ako kumakain ng ganyan. Bawal ako sa tinapay. Allergic ka? O siguro mas gusto mo yung mamahalin? Hindi. Hindi lang talaga ako kumakain ng tinapay. Pasensya na. Hindi. Okay lang. Ano ba kinakain mo para sa susunod? Yun na lang bibilin ko. Dugo. Dugo? Oh, gusto mo ikaw kainin ko? Mapagbiro ka rin pala. Seryoso. Gusto kitang kainin. Gusto mo bang iparanas ko sa'yo? Siguro dinuguan ang paborito mo, no? Masyado ka namang nerbyoso. Nagbibiro lang ako. Pero Julio, ayoko na magpaligoy-ligoy pa. Gustong gusto kita. Gusto mo ko? Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa isang kagaya mo? Gwapo na, mabait pa. Kakakilala lang natin kanina, Loisa. Kanina, wala naman talagang humahabol sa akin. Ginawa ko lang talaga yon para mapansin mo. Seryoso ka? Oo naman, mukha ba akong nagbibiro? Pero gusto mo rin ba ako? Sa totoo lang, oo. Gusto rin kita, Loisa. Di tayo na? Ha? Masyado naman atang mabilis. Bakit pa natin patatagalin? Ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun, pero parang ang presko ko naman sa lagay na yan. Galing Maynila ka pero masyado kang makaluma. Alam mo, mas lalo kitang nagugustuhan sa ganyang klase ng ugali mo. Simula ngayon, nobyo na kita at nobya mo na ako. Seryoso? Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto ko naman din, pero gusto ko rin sana na makilala ka pa. Oo naman. Magkakakilala pa tayo ng husto. Basta tayo na ha, Julio? Oo. Tayo na. Huwag ka nang titingin sa iba ha. Mukha namang wala nang iba pang mas gaganda pa sa'yo dito. Halos gustong sumigaw ni Julio sa tuwa dahil hindi siya makapaniwala. Masyadong mabilis ang mga pangyayari sa kanila ni Loisa pero nagustuhan din naman niya yon. Niyaya niya itong mamasyal sa bukid at pumitas ng mga prutas. Loisa, gusto mo ng bayabas? Hindi ako kumakain yan eh. Ano bang prutas gusto mo? Wala akong kinakain na prutas. Ang weird naman. Anong sabi mo? Wala. I mean, pihikan ka pala sa pagkain kasi pati prutas hindi ka kumakain. Masarap naman tong bayabas. Bakit? Masama bang maging pihikan? Hindi naman sa ganun. Matagal ka na dito sa baryo? Oo. Ilang taon na? Simula pagkabata? Matanong ka din pala, no? Pasensya na. Gusto kasi kitang makilala ng husto. Napahaba naman ang kanilang kwentuhan at hindi na malayang malapit ng lumubog ang araw. Loisa, bakit dito mo naisipang makipagkita sa akin? Bakit? Ayaw mo ba dito? Hindi naman. Tahimik nga eh. Madalas ka ba talagang pumupunta dito? Oo, gusto ko kasi yung walang storbo. Tahimik, tsaka
Nasosolo kita. Nasaan nga pala bahay niyo? Magagabi na rin kasi kaya ihatid na sana kita. Dito ang bahay ko. Ha? Joke lang. Siyempre hindi dito, pero malapit lang dito. Ah, palabiro ka talaga. Pero seryoso, ihatid na sana kita sa bahay niyo para makasigurado akong ligtas kang nakauwi. Huwag na, umuwi ka na. Kaya ko ng sarili ko, Julio. Taga rito ako eh. Baka ikaw pa ang alalahanin ko kapag bumalik ka ng mag-isa. Ang mangyayari niyan, walang katapusang hatiran. Bumawi ka na lang sa akin kapag kabisado mo ng lugar. Sige, uwi na tayo. Magagabi na. Sige, mag-iingat ka, Julio. Bukas ulit. Naglakad na si Julio palayo, pero huminto siya sa paglalakad nang makita niya si Loisa na pauwi na rin. Hindi niya napigilang sundan ito upang alamin kung saan ito nakatira. Nakita niya ang isang maliit na bahay na sira-sira at lumang-luma na ang mga dingding. Dahan-dahan siyang lumapit, pero bago pa man siya tuluyang makapasok, nagulantang siya nang marinig ang boses ni Loisa mula sa likuran. Bakit mo ako sinusundan? Loisa, patawad. Gusto ko lang naman makasiguro na okay ka. Naligtas kang nakauwi. Yan lang ba talaga ang rason mo? Oo naman. Ito palang bahay niyo. Nasa mga magulang mo. Mga kapatid mo. Gusto ko sana silang makilala kung okay lang. Ang kulit mo rin eh, no? Halika sa loob. Ipapakilala kita sa pamilya ko. Salamat. Agad na pumasok si Julio sa madilim na bahay. Agad niyang napansin ang kakaibang amoy sa paligid. May mga piraso ng kahoy na nakatambak sa sahig at isang kandila lang na tanglaw sa buong bahay. Nanlaki naman ang mga mata niya sa nakita sa ibabaw ng mesa. Loisa? Ano yan? Ano yung laman ng mangkok? Kambing yan. Karne ng kambing na hindi pa naluluto. Kambing? Napakadami naman ito. Bakit? Gusto mong humingi? Naku. Hindi ako kumakain ng karning kambing eh. May mga tanong ka pa? Nasaan ang pamilya mo? Dito ka lang ha. Nasa loob sila ng silid, tatawagin ko lang. Sige. Ilang sandali pa ay lumabas ang 3 babae na kasing edad lang din ni Loisa pero hindi maganda katulad ng dalaga. Mahahaba ang buhok nila at may seryosong mukha na parang hindi marunong ngumiti. Nagpakilala naman agad si Julio sa pamilya ng dalaga. Napalunok ng laway ang binata sa masamang tingin ng mga ito sa kanya. Loisa, parang hindi ata ako gusto ng mga kapatid mo. Tingnan mo, masama ang tingin nila sa akin. Ganyan lang talaga sila tumingin pero mabait ang mga yan. Kinikilala ka kasi. Tsaka ngayon na ako nagsama ng lalaki dito sa bahay eh. Ganun ba? Kaya pala. Alam ko naman na mabait sila kagaya mo eh. Pero nasan ba mga magulang niyo? Alam mo, ang dami mong tanong. Mabuti pa umuwi ka na dahil sigurado akong hinahanap ka na ng pamilya mo. Oo nga pala. Sige, uwi na ako. Pasensya na kung sinundan kita eh. Gusto ko lang naman na makasigurong ligtas ka nang nakauwi. Okay lang. Mag-iingat ka lalo mamaya ah. Mamaya? Ang ibig ko sabihin, huwag ka nang gumagala sa gabi. Hindi naman ako mahilig gumala. Ikaw ang mag-iingat dito, Loisa. Sige, tutuloy na ako. Pagka-uwi ni Julio, nadatnan niyang nagluluto ang kanyang tsuhin para sa kanilang hapunan at naroon din si Franco sa kusina. Oh, nandito ka na pala, Iyo. Kuya, kumusta? Mukhang di ka yata nakaramdam ng gutom ah. Ano, busog na busog ba? Kami na ni Loisa. Talaga? Agad-agad? Kanina lang po kayo nagkakilala ah. Oo, Franco. Hindi nga ako makapaniwala eh. Actually, siyang nagsabi na kami na. Alam mo naman na torpe ang kuya mo. Ba, patalaga lahi natin kuya no? Ganon din si Liana nun sa akin eh. Mukhang lahi talaga tayo ng pikutin. Masaya ako para sa'yo, Iyo. Pero dapat mo siyang dalhin dito sa bahay para makilala namin. Sige po, Chong. Sasabihin ko po sa kanya. O siya, halika na rito. Kumain na tayo. Franco, tawagin mo na rin si Liana. Sige po, Chong.
Tinawag ni Franco si Liana para kumain habang si Julio ay umupo na sa harap ng hapagkainan. Napaisip naman si Julio sa nakita niya kanina sa loob ng bahay ni Loisa. Napansin naman siya ng kanyang tsuhin sa katahimikan niya. Oh, Julio, mukhang malalim yata ang iniisip mo. Wala po, Chong. Masyado lang po siguro akong nawiwirduhan sa nakita ko kanina sa loob ng bahay nila Loisa. Bakit? Ano bang meron? Ano ba nakita mo? Wala naman po. Pinakilala niya ako sa mga kapatid niya. Ako, seryoso na talaga yan. Bakit hindi mo rin siya dalhin dito para makilala rin namin? Sige po, Chong. Sasabihin ko po sa kanya. Ano pong pinag-uusapan niyo, kuya? Wala naman, Franco. O bakit ang tagal niyong lumabas? Malamig na tuloy itong sabaw. Paano po kasi itong si Liana? Nagtatantrums na naman. Nako, intindihin mo na lang. Dahil ganyan talaga pagbuntis. Tama ka, kuya. Ayoko nga rin pong nakikita siyang umiiyak. Siguro malaki ang naging epekto ng nangyari sa kanya. Siyempre, napalayo siya sa pamilya niya. At ginawa pa kayong pulutan ng mga tsismosa sa atin. Mas mabuti nga na dumito muna kayo. Ikaw naman, Franco, intindihin mo lagi si Liana. Dahil tayong mga lalaki dapat ang umiintindi sa mga babae. Opo, palagi ko po siyang iintindihin. O siya, sige na. Kumain na tayo para makapagpahinga na. Pagkatapos kumain, nagpresenta ang magkapatid na sila na ang magliligpit sa kusina. Pumayag naman ang kanilang tsuhin dahil nag-ayos ang matanda ng mga pangontra sa buong bahay. Nang matapos ang pagliligpit ay pumasok na ang binata sa kanyang silid. Nakahiga na si Julio nang makarinig siya ng kaluskos sa labas ng bahay. Akala niya daga lang yon pero sinundan nito ng pagaspas ng malalaking pakpak sa bubungan. Kinabahan siya at naalala ang sinabi ng kanyang tsuhin. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at nadatna ng tsuhin na tila ba may pinakikiramdaman. Sabi ko na at dadalawin tayo ng aswang eh. Di nga ako nagkakamali. Mabilis talaga sila makamoy ng buntis. Aswang po ba yan, Chong? Oo, Julio. Kailangan natin protektahan si Liana at ang sanggol sa sinapupunan niya. Oo nga pala si Liana! Halika, pumunta tayo sa kwarto nila. Pagkatapos kumatok ni Julio sa pinto ay agad namang nagbukas si Franco. Nakita nilang mahimbing nang natutulog si Liana samantalang si Franco ay nagising din dahil sa ingay. Agad na lumapit si Renato sa tabi ng higaan ni Liana. Tiningnan niya ito at sinigurong maayos ang lagay ng dalaga. Si Julio naman ay lumingalinga sa paligid, nakikiramdam. Ano po yun, Chong? May narinig rin po ako sa bubong na parang may malaking pakpak. Parang may lumalakad. Hindi lang basta lakad yun. Nandito ang aswang. Sigurado akong wakwak yan. At pinupuntere niya si Liana dahil buntis siya. Lalo na 3 buwan pa lamang ang tiyan niya. Baka yung matandang aswang. Nasundan tayo, kuya. Hindi natin pwedeng hayaan to. Kailangan nating protektahan si Liana. Huwag ka mag-alala. Hindi yung makakapasok dito. Napapalibutan ang bahay ko ng mga pangontra sa kagaya niyang aswang. Bigla namang narinig ng tatlo ang malalakas na pagkalmot sa bubong. Napatakip sila ng tainga dahil sa pangingilo sa ingay na ginagawa ng aswang sa yero. Sumunod doon ang matinis na halakhak. Diyos ko. Totoo nga sabi ng matatanda na may aswang. Kumalma ka, Franco. Paano ako kakalma sa ganitong sitwasyon, kuya, ha? Julio, kunin mo ang bawang at langis ng nyug sa aparador. Ilagay mo sa bintana ng kwarto niya. Chong, saan po kayo pupunta? Sandali lang, may kukunin lang ako. Kuya, natatakot po ako. Baka makapasok po yung aswang dito sa kwarto. Magkagay ka rin ng bawang at langis sa kwarto nyo. Eto na, Julio, ang buntot pagi. Ito ang gamitin mong panlabang kung sakali man na makapasok ang aswang. Maganda tayo. Bantayan yung mabuti ang mga bintana. Labasin na lang po kaya natin, Chong. May panlaban naman po tayo. Patayin na natin ang aswang na yan. Hindi pwede. Hindi natin alam kung ilan sila at mas lalong hindi natin alam kung anong kaya nilang gawin. Manatili tayo dito sa loob. Hindi mo pwedeng maliitin ang mga aswang. Tama si Chong, kuya. Dito lang tayo para walang mapahamak sa atin. Ha? Ano nangyayari? Bakit ang ingay? Mahal, may aswang na umaligid sa bahay natin. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman niya makakapasok dito. Aswang? Bakit may aswang, mahal? Nakakatakot naman dito. Kumalma ka, okay? You're safe here.
Safe? Sigurado ka ba dyan, Franco? Oo nga, mahal. Huwag kang mag-alala, Liana. Mawawala din yan sila. Mawawala rin yan maya-maya. Hindi naman nila matatagalan ng pangontra na nilagay ko sa buong bahay. Halika, Julio. Samahan mo ako sa kusina. Agad na sumunod si Julio sa kanyang tsuhin sa kusina. Nanlaki ang mga mata ni Julio nang makita niya sa butas ng dingding sa kusina ang pulang mata ng aswang na nakasilip. Chong! May aswang na sumisilip sa atin, tingnan mo! Sabuyan mo ng asin, dali. Palayasin mo, Julio. Lumayas ka! Umalis kang aswang ka! Chong, nandito po sa kwarto. Sinisira po yung bintana namin. Tara, Chong! Punta natin sina Franco sa loob! Lumipat ang aswang doon pagkasaboy ko ng asin! Pagkapasok nila sa loob ng kwarto ay nadat na nila si Liana na umiiyak dahil sa takot. Agad namang sinabuyan ni Franco ng asin ang bintana. Ilang sandali pa ay may isang malaking nilalang na may pakpak ang lumipad palayo. Nawala na rin ang ingay sa paligid pagkaalis ng aswang. Takot po pala sa mura ang aswang, Chong. Pinagbumura mo lang ng malutong at inambaan ng itak, tumakas na. Oo, takot sila sa ganyan. Pero hindi natin alam kung hanggang saan ang kinatatakutan nila. Nag-iisa nga lang siya pero napakalakas niya. Nasira ang bintana at nagkabutas pa ang dingding sa kusina. Wala na po ba siya, Chong? Anong klaseng aswang po ba yun? Nakakatakot! Talagang nakakatakot pala sa personal na karanasan. Aswang na wakwak talaga yon. Tinatarget ng mga wakwak ang buntis dahil sobrang bango ng sanggol para sa kanila. Totoo nga po palang sinabi ninyo. Akala ko hindi totoo ang mga aswang pero ngayon tayo ang ginugulo dahil sa pagbubuntis ni Liana. Chong, nakakatakot po pala dito. Kuya, nag-aalala po ako para kay Liana at sa anak namin. Baka pwede tayong lumipat ng ibang bahay. Kahit pa lumipat kayo sa kabilang lugar, susundan pa rin kayo ng mga aswang dahil buntis ang nobya mo, Franco. So ano po bang dapat gawin natin, Chong? Kahit ako nag-alala sa kalagayan ni Liana at ng pamangkin ko, alam kong babalikan tayo ng aswang dito. Kumalma kayo. Ang kailangan lang natin gawin ay isara lahat ng pwedeng pasukan ng aswang. Hindi siya dapat makapasok sa loob ng bahay. Huwag kayong mag-alala. Patitibayan ko pa ang bintana bukas. May mga tabla pa ako na ipon. Tulungan niyo na lang ako ipako bukas. Sige po, Chong. Sige na, matulog na kayo para makapagpahinga na tayo. Hindi babalik ang aswang ngayon. Baka balikan po ako ng aswang. Natatakot po ako. Sigurado akong hindi na babalik yun. Isang beses lang sila kung sumubok sa bawat gabi. Oo nga, Liana. Matulog na kayo ni Franco para makapagpahinga ka. Bawal sa'yong mapuyat kaya huwag ka nang mag-alala. Ako na pong bahala sa kanya, kuya. Matulog na rin po kayo. Kinabukasan nagising si Julio nang pumasok ang kanyang tsuhin sa silid upang gisingin siya dahil may naghahanap sa kanya na isang babae. Chong? Hindi sana kita gigisingin dahil alam ko na puyat ka kagabi. Pero may babaeng naghahanap sa'yo sa labas. Siya ba si Loisa? Babae? Opo, siguro si Loisa nga. Wala namang ibang babae akong kakilala dito. Nasaan po siya? Pinapasok niyo po ba? Ayaw pumasok eh. Pero huwag mo sana mamasamain ha. Iba kasi ang kutob ko sa babaeng yan, Julio. May kakaiba sa kanya. Kakaiba? Kakaiba po talaga kasi napakaganda niya, Chong. Iyo, ayokong manghusga pero mag-iingat ka sa babaeng yan. Lalo na't hindi mo pa siya kilala ng lubos. Chong, magtiwala ka po sa akin. Mabait si Loisa. Siya na nga ata ang gusto kong mapangasawa eh. O sige na, halika na. Naghihintay na siya sa labas. Sige po, Chong. Magpapalit lang po ako ng damit saglit tsaka maghihilamos at magsisipilyo. Nakakaya po kasi amoy gaan pa ako. Sige, mauna na ako. Sige po, Chong. Salamat po. Pagkatapos ayusin ang sarili ay dali-dali siyang lumabas ng bahay para puntahan si Loisa. Nakita ang dalagang nakatayo sa labas ng bakuran. Nakasuot ito ng kulay asul na duster. Matamis ang ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Magandang umaga, Loisa. Magandang umaga din, Julio. Gusto sana kitang yayain mamaya ulit na mamasyal sa bukid. Ganun ba? Sige. Pero kung okay lang sa'yo, magkape ka muna. Tumuloy ka muna sa loob. Gusto ka din kasing makilala ng tsuhin at ng kapatid ko. Sige.
Salamat naman, pumayag ka. Huwag kang mahiya, mababait naman sila. Sigurado akong magugustuhan ka nila. Nahihiya kasi ako pero sige, pagbibigyan kita. Tsuhin mo lang ba kapatid mo nandyan? Ay hindi, nandito din ang nobya ng kapatid ko. Dumito muna kami kasi buntis si Liana. Kailangan niya rin ng sariwang hangin. Okay. Sakto. Sariwa talaga ang hangin dito sa baryo. Oo, tama ka. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay agad na tinawag ni Julio ang kanyang tsuhin para formal ipakilala si Loisa bilang kanyang nobya. Chong, si Loisa po, nobya ko. Kumusta po? Mukhang bago ka lang dito sa baryo ah. Ngayon lang kita nakita. Taga saan ka ba? Saan ba ang bahay mo, Iya? Chong, hinay-hinay lang po sa mga tanong. Hindi, okay lang naman Julio. Matagal na po ako dito pero hindi po kasi ako masyadong lumalabas kaya po siguro ngayon nyo lang akong nakita. Tsaka madalas po akong pumunta sa kabilang bayan sa mga kamag-anak po namin doon. Bakit hindi ka lumalabas? May kinatatakutan ka ba? Siguro takot lang po siya umitim. Hindi po kasi ako pala kaibigan kaya madalas po talaga nasa bahay lang ako. Buti na lang pala, nakilala kita. Sakto palang pagdating namin kasi nasa labas ka. Oo nga Maya-maya ay lumabas naman si Franco kasama ang kanyang nobya na si Liana mula sa loob. Halatang nasurpresa ang mga ito nang makita si Loisa na nakaupo sa upuan na kawayan sa sala. Napangiti ang bisita nila nang makita si Liana. Napatuon ang tingin nito sa tiyan ng nobya ni Franco. Uy, kapala yan ate ganda. Buti naman bumisita ka. Aba, nagagandahan ka na pala sa iba. Ito naman napakasilosa. Sila na nga ni Kuya Julio eh. Oo nga Liana, ikaw lang ang maganda sa paningin ni Franco. Siyempre, si Loisa naman ang maganda sa paningin ko. Nagbibiro lang naman ako. Bolero ka pala, Julio. Ha? Hindi ako nagbibiro ah. Hi ate Loisa. Napakaganda niyo naman po. Kumusta? Nagkita din tayo ulit. Napakaganda naman talaga ng asawa mo. Hindi pa po kami kasal kaya nobya pa lang po. Ganon na rin yun. Nabuntis niya kasi kaya nakapagdesisyon silang magsama na. Ilang buwan na nga ba ulit ang tiyan niya? O bakit mo tinatanong? Chong, tinatanong lang po niya. Wala naman po masama doon. 4 na buwan na po ngayong Lunes. Napakasarap. Anong sabi mo? Ang sabi ko, napakasarap magbuntis dahil masarap magkaanak. Makikita niyo rin yung bunga ng pagmamahalan yung dalawa. Gusto ko yan. Gusto ko. Nako, balang araw, gusto din kitang mabigyan ng anak. O ilan ba gusto mo? 10? Julio, tama na yan. Kumain muna tayo. Nakapagluto na ako ng almusal. Sige po, Chong. Halika, Loisa. Huwag kang mahiya. Sumabay ka na sa amin mag-almusal. Naku, busog pa ako. Maaga akong kumain sa amin eh. Niluto ko kagabi yung nakita mong kambing sa lamesa. Talaga? Pero magkape ka na lang. Halika na at baka magalit si Chong. Sumunod naman kay Julio ang nobya papunta sa hapagkainan. Pero habang kumakain sila, ay napansin ni Julio si Loisa na halos hindi magalaw ang pagkain sa plato niya. Pansin ko na hindi mo pa nagagalaw ang pagkain mo sa pinggan. Hindi mo ba gusto ang ulam? Hindi ka ba kumakain ng gulay? Gusto mong ipagluto kita ng karne? Hindi. Okay lang to. Busog pa kasi talaga ako eh. Kanina lang kasi ako kumain ng almusal. Akala ko kasi ayaw mong kumain dahil gulay ang ulam namin. Ayaw mo din kasing kumain ng tinapay kaya napaisip ako na baka pihikan ka sa pagkain. Baka hindi talaga yan ang kinakain niya, Julio. Opo, Chong. Sa tingin ko mapili lang talagang gusto niya. Teka, may kukunin lang ako sa labas. Hintayin niyo ako rito. Agad na lumabas si Renato upang kunin ang buntot paging iniwan niya sa likuran ng bahay. Dahil malakas ang hinala niya na aswang ang babaeng dinala ni Julio. Labis naman ang pagkagulat ni Julio nang makita ang kanyang tsuhin na hawak ang buntot pagi pagbalik at galit pa itong sumigaw. Agad silang napatayo nang ihampas ng matandang lalaki ang latigo sa dingding. Kaagad na nagtago si Loisa sa likuran ni Julio. Layuan niyo ang babaeng yan. Aswang yan, Julio.
Oo, Chong. Ano po bang pinagsasabi mo? Bakit niyo sinasabing aswang si Loisa? Aswang siya. Ilang taon na ang lumipas mula nung huling labang ko sa aswang. Amoy na amoy ko ang baho nila pare-pareho. Iba ang kutob ko sa babaeng yan. Chong, konting respeto naman po sa nobya ko. Huwag niyo naman pong pagbintangan ng ganyan. Maayos po siyang nakipagkilala sa inyo. Julio, maniwala ka sa akin. Nakita mo naman na hindi siya kumakain sa pagkain natin. At kanina, ang sama niyang makatingin sa tiyan ng asawa ni Franco. At sinabi pa nga na napakasarap ito. Narinig ko yon. Chong, tama na po. Wala kayong karapatan na pagbintangan siya. Oo nga po, Chong. Sobrang ganda naman po ni Ate Loisa para maging aswang. Kung aswang siya di sana sinaktan na niya si Liana. O sige, patunayan mo na mali ako. Lumapit ka sa akin, babae ka. Chong, ibaba niyo yan. Nakikiusap po ako sa inyo. Paano po siya lalapit kung natatakot? Umalis ka sa harapan niya, Julio. Huwag mo siyang pagtakpan. Agad namang tumakbo si Loisa palabas ng bahay at akma na sanang tatakbo si Renato para sundan ito, pero pinigilan siya ni Julio. Hinawakan ng binata ang magkabilang braso ng kanyang tsuhin. Oh, Chong, ano ba? Tama na po. Julio, paniwalaan mo ako. Matagal na akong nakatira sa baryo na ito. Kaya alam na alam ko ang aswang. Kahit anong anyo pa ang gawin nila. Chong, mabuting tao si Loisa at hindi siya aswang. Ako ang paniwalaan niyo. Pinalaki niyo ako na mabuting tao kaya sana ganun din kayo. Porket di lang kumain, aswang na? Grabe naman po kayong magbintang sa kanya. Narinig mo ba ang sinabi niya kanina? Napakasarap daw ng sanggol sa tiyan ni Liana. At tinignan niya pa to ng masama. Buti na lang itim ang duster ni Liana. Kung hindi, dinugo siya. Pansin ko nga rin po yun kanina. Ang sama po ng tingin niya sa tiyan ko. Bahala kayo. Basta para sa akin, inosente si Loisa at wala kayong ebidensya na aswang siya. O di sige, paniwalaan mo ang gusto mong paniwalaan, Julio. Pero wag mo na siya papapasukin dito sa loob ng aking pamamahay. Patawarin niyo ako, Chong. Mahal ko na si Loisa at ipaglalaban ko siya. Masyado kang nabulag sa kagandahan niya, Julio. Agad na lumabas si Julio ng bahay para sundan ang kanyang nobya. Naglakad siya papunta sa bukid upang hanapin si Loisa para na rin humingi ng tawad sa nangyari. Nagulat siya nang makita ang babaeng umiiyak sa ilalim ng malaking puno. Agad naman niya itong nilapitan para kausapin. Loisa, patawarin mo sana kami. Ako nang humihingi ng tawad sa nagawa at nasabi ng tsuhin ko sa'yo. Pasensya na talaga. Hindi ko inaasahan na mangyayari to. Hindi ko lubos maisip bakit ka nagawang pagbintangan ni Chong na isa kang aswang. Bakit ganun sila? Maayos naman akong nagpakilala sa pamilya mo, Julio, pero bakit ang sama-sama ng tingin nila sa akin? Mukha ba akong aswang? Hindi ka mukhang aswang, Loisa. Siguro nabigla lang si Chong kanina dahil kagabi napuyat kami. May umaaligid na aswang sa bahay namin. Buntis kasi si Liana kaya pinupuntirya siya ng aswang. Kaya siguro puro aswang na lamang ang nasa isipan ng tsuhin ko. Meron ba talagang aswang dito sa baryo? Ang tagal ko na rito, Julio. Pero wala naman akong nakitang aswang. Nagbuntis din naman ng pinsan ko dati pero hindi naman inaswang eh. Meron. Isang wakwak daw na uri ng aswang. Ang alam ko, gustong-gusto nilang buntis kaya inatake kami kagabi. Pero hayaan mo, magiging okay din si Chong. Palipasin muna natin to, ha? Salamat, Julio, ha? Salamat? Saan? Sa pagtatanggol mo sa akin kanina, tsaka sa pagsunod mo sa akin. Ibig sabihin, naniniwala kang hindi ako aswang. Siyempre, mahal kita. At naniniwala ako na mali ang sinasabi ng tsuhin ko. Ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo, Loisa. Lahat gagawin ko para sa'yo. Talaga? Mahal mo ko? Oo. Mahal na kita, Loisa. Kung mahal mo ko, anakan mo ko, Julio. Nang sa ganun wala nang makakahadlang pa sa relasyon natin. Seryoso ka ba? Masyado namang mabilis ang hinihingi mong yan. Hindi tayo dapat nagpapadalos-dalos. Isa pa, may kagastusan kami ngayon dahil nagdadalang tao ang nobya ng kapatid ko. Seryoso ako, Julio. Kapag nabuntis ako, hindi na ako paghihinalaan ng tsuhin mo. Sa bagay, tama ka naman. Bukas ng gabi, dalhin mo ako sa kwarto mo. Doon natin gagawin ang magiging bunga ng pagmamahalan natin, Julio. Papaligayahin kita. Sa bahay? Nakakahiya kay Chong, tsaka galit pa siya.
hindi ka papayagan na pumasok. Sa bahay na lang kaya ninyo. Hindi pwede sa amin. Oh, bakit hindi? Kasi isa lang ang kwarto namin tsaka nandun ang mga kapatid ko. Oo nga pala. Saka na lang Loisa, kapag malamig na ang ulo ni Chong. Sa ngayon, kailangan muna natin siyang suyuin. Ayos lang ba sa'yo yun? Sige, okay lang. Naiintindihan ko. Ay, galit ka ba sa akin? Hindi. Tulad ng sinabi ko, naiintindihan ko. Umuwi ka na sa inyo. Baka hinahanap ka na ng tsuhin mo. Hindi kita iiwan dito. Huwag ka na mag-alala, uuwi na rin ako. Ihatid na kita. Huwag na, umuwi ka na. Sige na, ihatid na kita. Ano ba? Sabi ko Julio, umuwi ka na! Sige. Alam kong galit ka sa akin pero pangako aayusin ko rin to. Maayos din ang lahat. Pangako yan Loisa. Bukas magkita tayo ulit. Sige na, umuwi ka na. Napabuntong hininga si Julio habang pauwi. Pagdating ng bahay, dumiretso siya sa kwarto at hindi niya kinibo ang tsuhin. Kinagabihan nagising siya sa kaluskos na tina may gumagapang sa bubong. Maya-maya ay narinig niya ang mga sigaw ng kanyang tsuhin. Lumayas ka! Demonyo kang aswang ka! Hindi ka mananalo. Kilalang kilala kita. Alam ko kung saan ka nakatira. Chong, hindi pa rin po umalis. Chong! Oh, may aswang na naman. Si Loisa yan, Julio. Hindi ako nagkakamali. Paano naging malaking ibon si Loisa, Chong? Tingnan mo nga yung itsura ng umaaligid na yan. Nakakatakot. Mukhang halimaw. Diyos ko! Mamamatay na yata ako! Mahal, kumalma ka. Nandito lang kami. Kuya, huwag mo nang buksan ang bintana. Natatakot si Liana. Humuni ng malakas ang wakwak, kasunod ang biglang pagkawala ng presensya nito. Maya-maya ay tumahimik na ang paligid. Julio, makinig ka sa akin. Si Loisa ang aswang. Hindi ako naniniwala, Chong. Sa susunod na pag-atake ng aswang dito, lalabas po ako para mapatunayan sa inyo na hindi si Loisa ang aswang. Bahala ka. Basta wag na ulit papapasukin ang babaeng yun sa pamamahay ko. Chong, sobra siyang nasaktan sa ginawa niyo. Tsaka base sa pagkakaalam ko, ang mga aswang ay matatanda, hindi dalaga na kasing ganda ni Loisa. Basta sana maniwala ka sa sinasabi ko bago pa mahuli ang lahat. Kinaumagahan hindi na kumibo si Renato kay Julio at agad naman niyang nilapitan ng tsuhin para kausapin. Chong, patawarin niyo po ako pero hindi ko kayang hiwalayan si Loisa. Mahal na mahal ko siya. Okay lang po kung hindi niyo ako pansinin o kibuin. Maghihintay po ako. Aalis po muna ako. Kuya, alis ka? Saan ka pupunta? Oo, pakisabi na lang kay Chong mamaya na ako uuwi. Umaga pa naman kaya ligtas kayo dito. Chong, papayagan niyo po ba si Kuya na makipagkita pa doon kay Loisa? Nagdesisyon na siya. Kaya hayaan mo na siya sa gusto niya. Hayaan mong matuklasan niya ang totoong katauhan ng kanyang nobya. Agad na umalis si Julio kahit mabigat ang loob niya. Pagdating niya sa bukid ay wala si Loisa sa malaking puno na tinatambayan nila. Kaya umupo muna siya hanggang nagsalita ito mula sa kanyang likuran. Julio, anong ginagawa mo rito? Siyempre gusto kitang makita kaya nandito ako. Sabi ko naman sa'yo kahapon na magkikita tayo ulit ngayon. Umalis ka na. Pinuputol ko ng ugnayan na meron tayo. Ano? Bakit? Dahil ba dun sa sinabi at ginawa ng tsuhin ko? Ang sabi mo sa akin gagawin mong lahat para sa akin. Ang sabi mo sa akin mahal na mahal mo ko. Ako na nga gumagawa ng paraan para mawala ang hadlang sa relasyon natin pero ayaw mo naman. Sa tingin mo pag nabuntis kita, maniniwala talaga ang tsuhin ko na hindi ka aswang? Tama. At kapag nabuntis mo ko, hindi na nila ako mailalayo sa'yo dahil magkakaanak na tayo. Mahal na mahal kita, Julio. Ikaw ang gusto ko maging ama ng anak ko. Pero sabi ni Chong, hindi ka na raw pwede pumasok sa loob ng bahay. Pansamantala lang naman to, Loisa. Kukumbinsihin ko pa si Chong. Pwede naman kapag tulog na sila. Sige na, Julio. Gusto ko na siyang matikman. Ibig ko sabihin, gusto ko nang matikman ng maging isang ina. Ang totoo, naiinggit ako sa hipag mo. Magkakaanak na siya. Gusto ko rin. Ayaw mo bang sabay nating puntahan ang sarap na hanggang langit?
Gusto. Pero bakit hindi na lang kaya sa bahay niyo kasi? Ang dami mong sinasabi, paulit-ulit na lang tayo. Ang sabihin mo, hindi mo talaga ako mahal. Bahala ka na nga. Sandali, Loisa. Sige, 10:00 ng gabi, pagtulog na sila. Bubuksan kong pintuan para makapasok ka. Sinasabi ko na nga ba, mahal mo talaga ako, Julio. Ay, wala kasing hotel dito eh. Mag-check-in na lang sana tayo. Huwag ka na mag-isip ng kung ano. Pangako, paliligayahin kita mamaya. Pangako. Balang araw makikita din niya na mali siya at tama ako na pinili kita. Pero sa ngayon, tago-tago muna tayo ha. Makalipas ang ilang oras ng pagtambay ni Julio sa bahay ng kanyang nobya, ay nagpaalam na siyang umalis para hindi na magalit ang kanyang tsuhin. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya sina Franco at Liana na naglalambingan sa kawayan na upuan sa sala. Alam ko, hayaan mo na lang yun. Oh, nasa na ba si Chong? Nasa likuran kuya. Nagpapakain ng mga alaga niyang hayop. Sige. Magpapahinga muna ako sa kwarto. Sige. Pagkapasok ni Julio sa kwarto, ay nakangiti niyang iniayos ang higaan. Winisikan niya pa ng pabanguang kumot at mga unan. Humiga siya hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog siya. Nagising siya na malalim na ang gabi. Paglabas niya, tulog na ang lahat at may ulam sa mesa. Pero hindi niya yun pinansin dahil mas naisip niya ang nobya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at agad na pinapasok si Loisa nang makita ito sa labas. Oh, kanina ka pa ba sa labas? Pasensya ka na, nakatulog ako ng maaga. Hindi kita nabantayan. Hindi naman, kararating ko lang din. Gusto mong kumain? Ikaw ang gusto kong kainin. Masyado ka namang nagmamadali. Saan ang kwarto mo? Doon. Tara na. Sige. Ano ba yan? Ngayon pa talaga pumali ang tuhod ko. Bakit nanginginig? Pagpasok nila sa kwarto ay tinulak siya ni Loisa sa higaan at dahan-dahang hinubaran siya ng shorts. Tuluyan nang may nangyari sa kanila hanggang makatulog siyang katabi ang dalaga. Nagising naman siya nang marinig ang sigaw mula sa kabilang kwarto. Pagtingin niya, wala na si Loisa sa kanyang tabi. Agad siyang lumabas upang puntahan ang silid ng kanyang kapatid. Nakita niya mula sa nakabukas na bintana na tinatangay ng wakwak si Liana. Hinihila ni Franco si Liana pero nadala ang binata at nang makhabitaw ay nahulog sa lupa. Mabilis na sinugod ni Julio ang aswang. Tumalon siya sa bintana upang abutin ang halimaw pero napakalakas nito. Kaya tumalsik din siya nang hilahin niya ang pakpak nito. Kuya, si Liana at ang anak ko! Si Loisa, nilinlang niya ako. Aswang nga si Loisa. Hindi ako maaaring magkamali. Putsang ina! Suot pa niyang damit na kanina kahit aswang na siya. Paano nakapasok ang aswang? Bakit nakabukas ang bitana? Patawarin niyo po ako, Chong. Patawarin niyo ako. Naniniwala na po ako sa inyo. Ikaw ang nagbukas ng bintana? Bakit nakapasok ang aswang, Julio? Kasalanan ko po to, Chong. Hinayaan ko pong makapasok si Loisa sa bahay. Ano? Tangina naman, Julio. Hindi sana mangyayari to kung nakinig ka lang sa akin. Kabilugan ng buwan ngayon, kaya dapat mailigtas si Liana bago maisagawa ang isang ritual. Ritual? Oo, Julio. Ang mga tulad ni Liana na buntis sa ganitong ika-4 na buwan ay ginagawang alay ng mga wakwak para sila ay mas lalo pang lumakas. Kuya, tara na po. Iligtas po natin si Liana. Nakikiusap po ako sa inyo. Franco, Julio, kunin niyo itong mga panlaban. May asin at bawang at buntot pagi. Huwag na huwag niyong iwawala to, lalo na kapag nasa loob na tayo ng teritoryo nila. Chong, saan po ba yun? Sa may malaking puno ng baleta sa gubat. Doon laging ginaganap ang mga ritual. Nakita ko na ito noon at ayoko na sanang maulit pa. Malakas ang kutob ko na doon din dadalhin ni Loisa si Liana. Dahil ang balete na yon ay niritwala ng mga sinaunang aswang para gamitin nila sa pagpapalakas ng kapangyarihan. Kasalanan ko to. Kung hindi ko lang pinaniwalaan si Loisa, kung hindi lang sana ako nagpadala sa damdamin ko. Wala na tayong oras para magsisihan.
Ang importante ngayon, mailigtas natin si Liana at ang batang dinadala niya. Tandaan nyo, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, hindi lang sila basta wakwak. Mas malakas sila, mas mabilis, at mas gutom. Dali-dali nilang kinuha ang mga panlaban sa aswang at naglakad papunta sa gubat. Kahit madilim at tanging buwan lang ang liwanag, ay nilakasan nila ang kanilang loob na kalabanin si Loisa. Mabilis ang hakbang nila para mailigtas si Liana bago ialay. Mahigit 1 oras ang kanilang nilakad hanggang sa makarating sa puno ng balete na sinasabi ni Renato. Pagdating doon ay nakita nila ang nobya ni Franco na nakagapos sa baliktad na krus na kawayan. Nakalilisang damit sa bandang tiyan at pinapahira ng dugo ang balat. 6 na aswang ang nakapaligid. Mapupula ang mga mata, matutulis ang mga pangil at kuko. Natuon ang atensyon ni Julio sa babaeng nasa pinakagitna. Si Loisa yon na nakasuot ng itim na balabal. Nakaladlad ang mahaba at alon-alon na buhok at nakalabas ang matutulis na kuko. May hawak na sirang manika at mangkok na puno ng dugo. Pero ang ikinagulat nila ay ang biglang pag-iba ng anyo ni Loisa bilang matandang babae. Nagtago muna sila sa isang puno habang nag-iisip ng plano. Kuya, si Loisa, siya din pala matandang babaeng nakasakay natin sa bus. Nilinlang niya lang ako. Magbabayad siya. Pakawalan niyo ako! Franco, tulungan mo ako! Mamamatay ka na sa kamay ko. Ikaw ang magiging alay ko, babae. Demonyo ka! Halimaw! Kasalanan nito ni Julio. Masyado kong nabilog ang utak niya. Ililigtas nila ako dito. Papatayin ka nila. Sa tingin mo natatakot ako sa kanila? Magsama-sama kayong mamamatay sa mga kamay ko. Hindi ako makapaniwala pero putyang inang nalinlang niya ako. Naisahan niya ako. Ang mahalaga ngayon ay naniniwala ka na. Opo, naniniwala na po ako sa inyo, Chong. Pero paano natin maliligtas si Liana? Putragis, ito na nga. Yan ang ritual. Nagsisimula na yata sila. Kailangan natin silang pigilan. Pero ang dami nila, Chong. 6 lang sila, Franco. Tsaka wala na tayong ibang magagawa kundi ang lumaban. Kailangan nating iligtas si Liana bago pa mahuli ang lahat. Haharapin ko si Loisa. Sa akin siya. Sumunod kayo sa akin. Manatili kayo ni Franco sa likuran ko. Pag senyas ko, susugod tayo. Gulatin natin sila para mataranta ng hindi kaagad makasugot. Unahan natin silang umatake. Pagsenyas ni Renato ay sabay-sabay silang umatake. Hinagupit ni Renato ang isang aswang gamit ang buntot pagi. Si Franco naman ay tagasaboy ng asin at dinikdik na bawang, habang si Julio ay hinarap si Loisa. Tulungan niyo ako! Loisa! Pakawalan mo si Liana! Bakit ko naman siya pakakawalan? Sino ka ba para sundin ko? Akala ko ba nagmamahalan tayo, Loisa? Pero bakit mo nagawang linlangin ako? Bakit mo ako ginago? Ginamit lang kita, Julio. Ginamit lang kita. Kailangan ko ang buntis na ito para sa magpapalakas namin. Magbabayad ka, Loisa! Nanginginig sa galit ang kamay ni Julio habang hawak ang buntot pagi. Mabilis siyang sumugod kay Loisa, pero biglang nagpalit ng anyo si Loisa sa pagiging isang napakagandang babae katulad ng pagkakakilala ni Julio sa kanya. Kaya mo ba talaga akong patayin, mahal ko? Diba ang sabi mo, lahat gagawin mo para sa akin? Diba mahal na mahal mo ako, pero bakit gusto mo na akong saktan gayon? Sobrang sakit, mahal ko. Julio, huwag kang makinig sa kanya. Patayin na natin siya. Sugurin mo na siya. Baka gusto mong mauna matanda. Papatayin kitang aswang ka! Natigilan si Julio sa pag-atake nang makita ang itsura ng babaeng minahal niya. Sa maiksing panahon ay naging totoo ang damdamin niya para kay Loisa. Ang bawat galaw ni Loisa sa harapan niya ay tila may kasamang pangaakit na gayuma. Isang alindog na kahihirap iwasan.
Hindi naman nakaatake si Renato kay Loisa dahil hinarangan siya ng isang wakwak at sila ang nagharap. Kaya mo ba talaga akong saktan, Julio? Ako to, ang babaeng mahal mo. Di ba sabi mo kahit anong mangyari, ipaglalaban mo ko? Parang hindi siyang aswang kanina. Julio, huwag ka magpalinlang. Niloloko ka lang yan. Sugurin mo na! Sa isang iglap biglang lumapit si Loisa at hinalikan si Julio sa mga labi. Hindi makagalaw ang binata na parabang nanigas ang buong katawan niya. Sumigaw naman si Renato upang sabihin kay Julio na dapat na niyang gamitin ang buntot pagi laban kay Loisa. Pero parang walang narinig si Julio. Sumugod naman si Franco papalapit sa kapatid at sinabuyan ng asin sina Julio at Loisa. Biglang tumalon ang babaeng wakwak sa sanga ng puno at malakas na umatungal. Dahil sa pagsaboy ng asin kay Julio, napabalik naman siya sa katinoan. Tangina! Tatakas siya! Hindi dapat ako nagpadala. Hindi dapat. Patawanin niyo po ako, Chong. Kuya, tara na po! Kailangan natin madala si Liana sa ospital! Nanghihina siya! Chong, tara na po. Unahin po natin si Liana. Binuhat ni Franco si Liana at agad silang umalis. Pagdating sa kalsada ay may nakita silang tricycle. Kaagad nila itong pinara at nagpahatid sila sa ospital. Doon ay sinalubong sila ng nurse at agad na nakapagkonsulta sa doktor si Liana. Laking ginhawa nila nang malamang ligtas siya at stress lang ang naging sanhi ng kanyang panghihina. Ligtas din ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Patawarin mo ko, Liana. Nang dahil sa pangsarili kong kagustuhan ay napahama ka pa. Patawarin mo sana ako. Nagmahal ako ng babaeng nililinlang lang pala ako. Ginamit ka lang ng babaeng yun para maisakatuparan niya ang kanyang plano kay Liana. Nagpauto ka rin at hindi nakinig sa akin. Pero wala na tayong magagawa dyan. Ang importante ngayon, ligtas si Liana at ang anak niya. Pero ang inaalala ko lang po, Chong, baka balikan tayo ng babaeng yun. Pinatakas kasi siya ni Kuya eh. Huwag kang mag-alala, Franco. Handa akong itama ang pagkakamali ko. Ako mismo ang papatay sa kanya sa oras na bumalik siya. Makalipas ang ilang oras ay pinauwi na sila ng doktor. Ilang gabi ang lumipas at inaasahan nila ang pagbabalik ng aswang na si Loisa. Mas marami silang inihandang mga panlaban sa aswang. Harapin ko ang aswang na yan mamaya. Lalabas kayo, Chong? Oo. Ilang taon na rin simula nung huli ako makipaglaban sa aswang. At naniniwala ako na mapapatay ko rin siya tulad ng pagpatay ko sa pinuno ng mga aswang ilang taon na ang nakalilipas. Chong naman, may edad na po kayo at sobrang lakas ni Loisa. Ako na pong haharap sa kanya para matapos ng lahat ng to. Wag na, Julio. Mahina ka. Hindi mo kayang kalabanin ang sarili mong damdamin. Baka yan pa ang ikamatay mo. Alam ni Loisa na yan ang kahinaan mo. Chong, sasamahan po namin kayo para siguradong matatalo natin ang aswang na babaeng yun. Baka po kasi mapano kayo eh. Magtiwala kayo sa akin. Gawin nyo na lang ang sinabi ko. Huwag kayong lalabas at lagay nyo ng maraming bawang ang buong sulok ng kwarto ni Liana pati na pintuan. Sabuyan nyo rin ng asin ng bakuran at bubong. Sa kwarto nanginginig si Julio habang hawak ang buntot pagi. Bigla naman siyang napatigil nang marinig ang kaluskos ng pakpak at sigaw ni Liana sa labas ng bahay. Dali-dali siyang tumakbo, isinaboy ang asin sa siwang ng bintana at napasigaw ang aswang at narinig niyang bumagsak ito sa lupa. Dali-dali niyang binuksan ang bintana dahil sa kuryosidad. Pagbukas ay nakita niyang nakikipaglaban ng tsuhin sa wakwak. Sugatan na ito at pilit na inaatake ang aswang gamit ang itak. Sa isang malakas na hampas ng pakpak ng wakwak ay tumilapon ang kanyang tsuhin at nawalan ng malay. Chong! Ano ka ngayon, matanda? Wala kang karapatang saktan ng pamilya ko! Ang lakas ng loob mo tayo. Paano mo naman ako matatalo? Isa ka lang namang tao na madaling paikutin at gamitin. Magpabayad ka! Lumabas siya ng bahay at nilabanan si Loisa. Nang tatangkain siyang hampasin ng pakpak, naunahan niya ito at hinila pabagsak ang aswang gamit ang buntot pagi. Buong lakas niyang nilatigo ang leeg ng aswang.
Umalingaw-ngaw ang sigaw ng wakwak bago ito bumagsak sa lupa. Dali-dali namang dumating si Franco at walang humpay na sinabuyan ng asin ng aswang hanggang sa hindi na ito makabangon pa. Kinuha naman ni Julio ang nabitiwang itak ng tsuhin at walang pagdadalawang isip na itinarak sa puso ng wakwak. Chong! Chong! Gumising na po kayo, Chong! Chong! Julio, Chong! Chong! Chong, buhay ka! nasa ng aswang? Chong! Chong, pinatay na po namin ang aswang. Pinatay ko na po si Loisa. Huwag ka na nga umiyak dyan. Para ka naman bata eh. Malakas pa ako sa kalabaw. Hindi pa ako patay. Sandali nga lang. Ako ba iniiyakan mo? O ang babaeng wakwak? Salamat sa Diyos, buhay ka, Chong. Oo, buhay na buhay pa ako, Julio. Akala ko talaga mawawala na po kayo sa amin, Chong. Hindi ko po talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa inyo. Hindi pa ako mawawala. Gusto ko ring malaman mo dahil pinagmamalaki kita. Napakagaling mo, kuya. Hindi ko akalain na kaya mong talunin yung aswang na yun. Oo naman. Kahit pa minsan ko na siya minahal. Saka dahil din yun sa tulong mo, Franco. Wala po yun, kuya. Nagsaboy lang naman ako ng asin eh. Inisip ko lang na kailangan buruin ng malaking paniki. At makakahanap ka rin ng totoo at tamang babae para sa'yo. Yung maliligawan mo ng mababang panahon para mas makilala mo. At malamang hindi siya aswang. Kahit naman wala nang dumating basta kasama lang kita, Franco. Masaya na ako. Buo na ako. Sus, corny mo naman, kuya. Mag-asawa ka kasi. Kasi ako may asawa na, oh. Sa bagay nga. Hoy, tulungan niyo kaya akong ipasok sa loob ng bahay. Oo nga po pala. Pasensya na po, Chong. Nang sumunod na araw, sinamahan nila ang tsuhin sa health center para ipagamot ang sugat nito dahil hindi naghihilom sa mga halamang gamot. Habang pauwi ay napag-usapan muli nila ang nangyari. Kasalanan kong lahat ng to. Kung naniwala lang ako sa inyo nung una, Chong, hindi sana aabot sa ganito. Huwag mo nang isipin yan. Ang importante, ligtas na tayo. Sa tingin niyo po ba, hindi na tayo babalikan ng ibang aswang na kasama ni Loisa? Hindi ako sigurado. Pero lagi naman tayong handa na lumaban sa kanila. Ano nga palang plano nyo ngayon? Siguro po, babalik na lang po kami sa Maynila. Natatakot na po ako na baka mapahamak ulit yung mag-ina ko eh. Pasensya na po kayo, Chong ah. Ang laki po ng abala namin sa inyo. Siguro sa ngayon ay dumito muna tayo ng ilang araw, Franco. Siguro naman wala nang aswang ang aatake. Napatay ko na si Loisa. Tsak, takot ng iba. Siguro nga, kuya. Ilang araw ang lumipas. Inalalayan ni Julio ang kanyang tsuhin papunta sa kusina dahil medyo masakit pa ang likod nito. Nagluto si Julio ng hapunan nila. Babalik na ba talaga kayo sa Maynila? Hihintayin na lang siguro po namin na makapanganak si Liana. Oh, bakit naman? Kasi po, Chong, dun sa bayan, nung namalengke kami, nakita namin ni Franco na may itatayong basal na establishmento. Nag-apply po kami ng construction at natanggap naman. Kailangan po ni Franco ng pera para sa panganganak ni Liana. Tutulungan ko muna ho siyang makapag-ipon. Tama po si kuya. Sa Maynila ho kasi magastos po. Kasi kung uupa po kami ni Liana, wala rin hong matitira na pera sa sahod sakaling makapagtrabaho po ako. Kaya ayos lang ho ba sa inyo, Chong, na tumagal pa ho kami? Nako, kahit dito na kayo tumira. Kung alam nyo lang, napasaya nyo ako ngayong nandito kayo. Natanong ba ninyo si Liana kung papayag siya sa desisyon nyong magkapatid? Hanggang ngayon po talaga, hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari. Akala ko noon mamamatay na po kami ng baby ko pero dahil matatapang naman po kayo at mahal ko po si Franco, payag po ako na dito muna kami. Ayun po, Chong. Paayag naman po. Mabuti at iisang desisyon nyo. Kaya naman dahil magtatagal kayo dito, ako naman ang pupunta ng Maynila. Ho? Bakit ho? Biro lang, nanlalaki agad ang mga mata mo, Julio. Paglipas ng mga araw, naging tahimik ng muli ang kanilang mga gabi. Wala nang aswang na umaaligid sa paligid. Samantala, nakaupo si Julio sa sala habang nagkakape nang lumapit si Franco. Oh, bakit gising ka pa?
May pasok pa tayo bukas. Hindi ako makatulog kuya eh. Kahit ilang gabi na yung naging tahimik ang paligid natin, hindi ko maiwasan mag-alala. Huwag ka nang mag-alala. Panigurado naman na hindi na tayo babalikan ni Loisa dahil pinatay ko na siya. Pero kuya, naalala ko na nakatakas yung ibang aswang, di ba? Oo nga, pero hindi na siguro babalik yun. Natakot na yun sa akin, Franco. Naku kuya, paano kapag nalaman nila yung ginawa mo kay Loisa? Di mas lalo silang matatakot. O ba, ano ba yung pinag-uusapan nyo at hindi ba kayo natutulog? Ito kasing si Franco Chong. Kung ano-anong iniisip. Nag-alala siya na baka raw balikan tayo ng ibang aswang na nakatakas. Hindi nga posible yan. Kaya dapat pa rin tayong maging handa kung sakali. Kung hindi man ang mga nakatakas ang bumalik, baka ibang aswang. Buntis si Liana at talagang punteriya siya palagi ng mga halimaw na yon. Yun nga po yung inaalala ko eh. Gusto ko na lang pong bumalik sa Maynila. Natatakot ako para sa mag-ina ko eh. Naiintindihan kita sa desisyon mo, Franco. Pero hindi pa nanganganak si Liana. Ang plano natin kapag nakapanganak na siya, tsaka tayo babalik sa Maynila. Isa pa, hindi pa sapat ang ipon mo sa panganganak niya. Baka nga hindi na makapanganak si Liana dahil sa mga putyang inang aswang na yun eh. Lagi daw siyang nananaginip ng mga aswang. Napatigil naman sila sa pag-uusap nang biglang nakarinig ng nakakakilabot na mga kaluskos mula sa labas ng bahay. Napatingin sila sa isa't isa habang nakikiramdam sa labas. Kuya, ano yun? Diyos ko, Chong. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. Si Liana! Puntahan mo si Liana, Franco! Huwag kayong lalabas sa kwarto. Lagyan niyo uli ng mga bawang at langis ang bawat sulok lalo na sa bintana. Nagsimula ng yumanig ang buong bahay. May mga kuko at kamay na kumakalmot sa dingding at bubong. 3 aswang Hulyo ang nasa labas. Silang mga kapatid ni Loisa! Silang bumalik! Sabihan mo si Franco na kahit anong mangyari, huwag na huwag silang lalabas ni Liana. At huwag na huwag bubuksan ang bintana. Ako nang lalabas, Chong. Haharapin ko sila para matapos na to. Hindi mo sila kakayanin. 3 silang malalakas na aswang. Chong! Hindi nila tayo titigilan kaya kailangan ko silang harapin. Sasama ako kung gagawin mo yan. Chong, ayokong mapahama ka ulit. Dito na lang po kayo sa loob. Ako na pong papatay sa mga aswang na yan. Julio, matanda na ako at tanda na akong mamatay kung sakali. At kahit matanda na ako, mahusay pa rin akong gumamit ng latigo. Agad nilang binuksan ang pintuan upang lumabas pagkatapos ay isinara agad para hindi makapasok sa loob ang mga aswang. Dala-dala nila ang buntot pagi ng tumakbo pasugod sa mga aswang. Nandito kami! Kami ang harapin nyo! Lumapit kayo nang matapos na ito! Chong, papalapit na sila! Humanda ka! Nakahanda ako palagi, Julio. Chong, umilag ka! Isang malapad na pakpak ang humampas kay Renato. Gumulong siya sa lupa para iwasan ang aswang. Chong! Putsang ina nyo! Akong harapin nyo! Sa akin kayo may atraso! Akong pumatay sa kapatid nyo! Mag-iingat ka, Julio! Sige! Habulin nyo pa ako! Sige lang! Tumakbo si Julio at pinahabol ang 2 aswang palayo sa kanyang tsuhin. Isa sa mga ito ay sumugod pero saktong lumundag si Julio at sinalubong ng buntot pagi ang bunganga ng wakwak na umaatungal habang lumilipad. Agad na bumagsak ang aswang at nangisay. Dumakot siya ng asin mula sa bag na dinala niya bago lumabas ng bahay. Sinabuyan niya ang aswang habang nakabulagta sa lupa. Pagkatapos ay pinaghagupit niya ito ng latigo. Nahawakan pa siya ng aswang sa binti kaya tinapakan niya ang kamay nito hanggang sa mabali ang buto. Nang manghina ang aswang, sapilitan niya itong pinalunok ng asin. Pagkatapos ay napatingin naman siya sa kanyang tsuhin. Halika rito, wakwak! Gusto mo ng dugo? Nandito ako! Chong, hayaan mo nang ako ang tatapos sa kanila. Kaya ko na to. Gusto ko pa makapatay ng isang aswang bago ako magretiro. May isa pang natira at yun ang harapin mo, Julio. Sige po, mag-iingat po kayo dyan sa isang yan. Mabilis ang galaw ng isang wakwak na kakaharapin ni Julio, kaya nalilito siya kung paano itong aatakihin. Maya-maya ay nagulat siya nang biglang may sumaboy sa aswang. Napatingin siya kung saan yun nagmula. Nakita niyang mula sa bintana ng kwarto ng kapatid ay naroon si Franco. At hawak pa niya ang timba na pinaglalagyan ng tubig na isinaboy.
May halong dinikdik na bawang ang tubig kaya nalapnos ang balat ng aswang. Chong! Kuya! Ayos ba? Loko! Nakikialam ka na naman? Ayos lang yun. Ang mahalaga nakakatulong. Kuya, tapusin mo na yan! Sige! Dahil natataranta na ang aswang, nahablot ni Julio ang pakpak nito. Pinaikot-ikot niya ang wakwak sa ere sa kabinitiwan. Napangiwi pa siya nang makitang sumalpok ang halimaw sa matulis na putol na sanga ng puno. Kumawag-kawag ang wakwak bago tuluyang nalagutan ng hininga. Nang mapatingin naman si Julio sa kanyang tsuhin, nakita niyang nakalambiti ng matanda para pigilan sa paglipad ang aswang na kinakalaban nito. Tutulungan sana niya ang tsuhin, pero nang dumaan sa kanya ang dalawa, ay marahas siyang kinalmot ng aswang at tinamaan siya sa likod. Leche to! Ang sakit mo na! Nakaatake ba? Chong! Kaya pa ba? Mukhang gusto mong inililipad ka niya. Ano? Tulungan na ba kita? Huwag ka nang magtanong dyan. Gawin mo na lang. Okay, sabi mo eh. Nandyan ako. Bago takbuhin ang tsuhin para iligtas, nakita ni Julio ang kahoy na may tulis ang dulo na nakasandal sa dingding. Ginawa yon ng kanyang tsuhin para panlaban sa aswang. Kinuha niya ang isa at tinarget ang lumilipad na aswang. Siniguro niyang tatamaan ito sa gitna ng katawan at hindi naman siya nabigo. Bumagsak ang aswang kasama ang tsuhin niya. Naku po! Nakalimutan ko si Chong! Hindi ko alam kung dapat ba ako magpasalamat. Magalit na lang kaya ako, Julio. Nabalian yata ako ng gulugod. Pasensya na po. Ayos lang po ba kayo? Oo, ayos pa ako. Bilakas pa ako para itarak ang punyal ko sa puso ng aswang na ito. Sige po. Para kunwari, kayo pong nakapatay. Buhay pa talaga to. At ako ang papatay sa kanya. Sige po. Sabi niyo po eh. Double dead ng ginawa sa aswang. May sinasabi ka ba? Wala po. Tinatanong ko lang po kung tapos na kayong patayin ng aswang. At tulungan ko na po kayong tumayo. Oo, tuluyan ko na siyang napatay. Wala na bang kamag-anak yan si Loisa? Ay, nako po. Huwag na po kayong maghanap, Chong. Please lang. Utang na loob po. Baka dumating ang mga kamag-anak niyan sa kabilang bayan. Ganun ba? Bahay tayo muna ako at pumasok na tayo sa loob ng bahay. Sabi ko nga po. Salamat sa Diyos, nanalo tayo uli. Ligtas na tayo. Hindi talaga matatalo ng dilim ang liwanag. Kumusta po kayo? May sugat po kayong pareho Naplis lang yan, Franco. Wala kang dapat ipag-alala. Kailangan po natin gamutin ang mga sugat niyo, Chong. Sus, mas malala kaya ang sugat mo sa likod. Hala, oo nga kuya. Nilalabasan na ng wakwak yung sugat mo sa likod Uy, sira ulo. Kaagad na nilinisan nina Franco at Liana ang sugat ng dalawa. Napapangiwi pa si Julio habang pinapatakan ng katas ng halamang gamot ang sugat niya sa likod. Mana ka talaga sa nanay mo, Julio. Paano niyo po nasabi? Minsan na rin kaming nakipaglaban ng nanay mo noon sa mga wakwak. Ipinagbubuntis ka niya noon at gabi-gabi inaatake kami ng aswang. Seryoso po ba kayo dyan, Chong? Oo, muntik na rin maging alay ang nanay mo noon pero sadyang matapang siya. Nakipaglaban siya para lang mailigtas ka. Maswerte pala ako dahil nabigyan pa ako ng pagkakataon na mabuhay. Tsaka, kaya siguro ganito ako katapang. Nasa tiyan pa lang ako, nakikipaglaban na pala ako. Naghanap pala ang aswang sa baryo na to, Chong, no? Oo, lalo kapag may buntis. Sa katunayan, matagal ng panahon mula nang umatake ang lahi ng aswang sa baryo. Malakas ang pangamoy ng mga aswang, kaya madali tayong natuntun dito. Ang ginagawa ng mga buntis dito ay lumilipat sa bayan hanggang sa makapanganak. Hindi kasi gaanong nagpupuntahan ng mga aswang doon dahil matao na. Chong, kuya, nakapagdesisyon na po kami na bumalik ng Maynila para po sa ikatatahimik po ninyo. Mas mabuti pong ilayo ko na po si Liana dito. Gusto ko na rin pong umuwi. Natatakot na po ako dito eh. Baka sa susunod, mas marami pang aswang ang dumating. Sige, kung yan talagang gusto ninyo, magbubuk muna ako ng ticket. Siguro, kailangan na natin mangupahan sa Maynila para makalayo tayo sa mga chismis. Kakausapin din natin ang pamilya ni Liana para maging maayos ang lahat. Ako na pong bahala kay Mommy at Daddy.
Siguro po nabigla lang talaga sila sa nangyari pero alam ko po na matatanggap din po nila ang baby ko. Matatanggap din po nila si Franco. Dapat lang nakausapin mo sila, Iha. Tama ka. Walang magulang na kayang tiisin ng anak. Kaya alam ko na magkakaayos rin kayo. Pero Chong, okay lang po ba kayo rito mag-isa? Aba, oo naman. Dito na ako tumanda at namuhay mag-isa. Huwag niyo na akong alalahanin. Pero Chong, paano kung muli na namang umatake ang aswang? Wala naman silang makukuha sa akin kaya malabo magka-interes sila na umatake dito. Julio, matanda na ako. At isa pa, hindi naman ako buntis. Si Chong talaga. Pero maraming salamat po sa lahat, Chong ha. Mamimiss ka po namin. Oo nga po Chong, bakit di na lang po kayo sumama sa amin? Gustuin ko mang sumama, hindi po pwede. Dito na ang buhay ko at hindi ko kayang iwan ang baryong ito. Siguro po kung wala po kayo, napahamak na po ang baby namin ni Franco. Maraming salamat po, Tito. At pati na rin po sa'yo, Kuya Julio. Lumipas ang mga buwan. Sa isang simpleng apartment sa Maynila, nanirahan ang mag-asawang Franco at Liana kasama ang isang malusog na sanggol na babae. Nagkaayos na din si Liana at ang kanyang mga magulang at sobrang saya nila nang makita ang kanilang apo. Nakahanap naman ng bagong pag-ibig si Julio nang makilala niya ang midwife na si Flora na ilang buwan niyang niligawan bago siya sinagot ng dalaga. Dahil sa katuwaan ni Julio, isinama niya ang nobya sa Samar para ipakilala sa magiting niyang tsuhin. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na! Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.